Bakit kinuha ni Chernik ang ulo ni Pyro? At bakit nasa Guardian Spirit Beast ng prinsipe ang ulo ng bata? Yan ang dalawang katanungang sasagutin natin sa video na ito ngayon at susubukan kong ipaliwanag ang mga detalye ng kwento na nagkokonekta kay Chernik at sa bida nating si Kurapika. Sa chapter 349 ng Hunter x Hunter, ipinakilala ng kwento ang 14 na prinsipeng kalahok sa gaganaping succession contest o isang kompetisyon kung saan kailangang magpatayan ng 14 na lehitimong anak ng hari ng Kakin para malaman kung sino ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Kabilang sa mga prinsipeng ito si Chernik, ang ika-4 na anak ni Haring Huiguru, kaya kinikilala rin siya bilang ika-4 na prinsipe. Sa pagpapakita ng kanyang larawan, kapansin-pansin sa kanyang likuran ng isang kakaibang koleksyon. Ito ang mga pulang mata ng lahi ng kurta. Nakalutang ang mga ito sa loob ng sisidlan na maaaring napupuno ng likidong pampreserba. Higit pa dito, may isa pang bagay sa larawan na kumukuha ng atensyon ng marami. Ang bagay na ito ay ang isang pugot na ulo ng tao. Malabo ang pagkakaguhit dito, pero napakalaki ng tsansa na ang ulo ay nagmula rin sa lahi ng mga kurta at nagtataglay din ng pulang mata. Ito ang rason kaya kasama ito ng ibang mga pulang mata ng kurta. Ang nakakapangilabot pa sa ulong nasa koleksyon ng prinsipe ay ang pagkakahawig nito sa wangis at hitsura ng kababata ni Kurapikang si Pyro. Mula sa estilo ng buhok, hugis ng mukha at laki ng pagkakaguhit sa ulo. Ang mga pagkakahalin tulad na ito ang rason kaya hindi mo masisisi ang marami sa pag-iisip na ito nga si Pyro at kung bakit nila na itatanong ang rason ni Chernik sa pagkuha ng ulo ng bata. Kung ibibigay ko ang sarili kong opinyon, marami talagang detalye sa kwento ang pwedeng gamitin para may paliwanag ang rason ni Chernik sa pagkuha ng ulo ni Pyro. Una dito ay dahil ang ika-4 na prinsipe ay isang flash collector o isang klase ng mga kolektor na naghahanap at nangongolekta ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Makikita ang tindi ng pagiging flash collector ni Chernik sa iba pang bagay na kasama ng pulang mata ng kurta. Kabilang dito ang kalahating katawan ng tao, katawan ng bata, utak at fetus. Kaya hindi nakakapagtaka kung kukuhain niya ang ulo ng isang miyembro ng kurta para isama sa kanyang koleksyon. Ang pangalawang rason ay dahil sa mga mata ng kurta ay mas maganda o mas malaki ang halaga kung inani ito kasama ang mismong ulo. Makikita ang ebidensyang ito sa chapter 67 ng manga. Sa madaling salita, maaaring noong pinaslang ng Phantom Troop ang lahi ni Kurapika, hindi lamang mga mata ang ininteres nila sa ibang mga miyembro. Sinama din nila ang ulo ng mga ito, kabilang ang kay Pyro. Ang pangatlong maaaring rason ng pagkuha ni Chernik sa ulo ni Pyro ay dahil mahilig siya makakita ng mga pinapaslang na bata. Kung ating babalikan ng chapter 345, makikita natin dito ang pagpatay ni Chernik sa 2 dalaga na dinala ng kanyang tauhan sa silid. Pagkatapos nito ay sinabi niya na naghahanap siya ng sining na likha ng mga batang inilagay sa kalunos-lunos na sitwasyon. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na kinuha ni Chernik ang ulo ni Pyro at inilagay sa gitna ng kanyang koleksyon sapagkat ito ang itinuturing niyang perpektong sining o isang batang nakaranas ng labis na pagpapahirap. Kung ating babalikan ang istorya ni Kurapika, sinabi dito na ang mga batang miyembro ng tribo ay labis na pinahirapan sa harapan ng kanilang mga magulang. Ginawa ito ng Phantom Troop para lalong galitin ng mga magulang ng mga batang ito at papulahin ang lubusan ng kanilang mga mata. Sa madaling salita, si Pyro bilang isang bata ay nakaranas ng karumal-dumal na pagpapahirap mula sa Phantom Troop. Naiwan ang pagdurusa ng bata sa kanyang mukha at lalong namula ang kanyang mga mata kahit wala na siyang buhay. Dahilan para magustuhan siya ni Chernik at ituring na pinaka-espesyal sa kanyang koleksyon. Ang pagtatangi ni Chernik sa ulo ni Pyro ang naging dahilan para makalikha din siya ng Guardian Spirit Beast na mayroong ulo ng bata. Makikita natin sa chapter 362 ng Hunter x Hunter ang Nenbeast na mayroon ng ika-4 na prinsipe. Sa unang tingin, mukha itong isang hayop na may 4 na paa, mahabang leeg at mukha ng babae. Subalit kapag ibinuka ng halimbawa ang kanyang bibig, makikita ang ulo ng isang bata na kamukhang kamukha rin ni Pyro. Ang pangyayaring ito ay maaaring pagsunod sa konsepto ng kapangyarihan ng Nen. Sinabi ko sa inyo noon na katulad ng mga Nen abilities, ang Guardian Spirit Beast ay lubang nagre-representa din sa prinsipeng kanilang binabantayan. Halimbawa dito ang Guardian Spirit Beast ng unang prinsipe na si Benjamin na mayroong ulo na hugis ng ari ng lalaki. Nagpapakita ito sa pagiging matipuno ng panganay na anak. Ang tagabantay ng ikalawang prinsipe na si Camilla naman ay mayroong napakaganda at eleganteng hitsura, sumisimbolo sa kagandahan ng ikalawang anak. Ang Nenbeast din ng ika-6 na prinsesang si Tyson ay mayroong wangis ng isang puso. Nagmula ito sa malaki niyang paniniwala sa kahulugan ng pag-ibig. At higit sa lahat, ang Guardian Spirit Beast ng ika-11 prinsesa na si Fugetsu.
na ginaya ang disenyo ng paboritong palaruan niya noong siya'y bata pa lamang. Katulad ng Guardian Spirit Beast ng kanyang mga kapatid, ang espesyal na pagturing ni Cheernick sa ulo ni Pyro mula sa lahat ng kanyang koleksyon ang nagbigay sa kanya ng isang Guardian Spirit Beast na mayroong ulo ng bata. Dapat ko ring banggitin na sa lahat ng Nen Beast ng mga prinsipe, ang kay Cheernick lamang ang halimaw na nagtataglay ng napakaraming mata, nagre-representa sa malaking pagmamahal ng prinsipe sa mga mata ng kurta. Kung totoo nga na ulo ni Pyro ang nasa likuran ni Cheernick, at kung totoo din na ulo ng bata ang nasa Nenbis ng prinsipe, pinapatibay nito ang teorya ko noon na may pamagat na ang tunay na salirin sa pagpatay kay Sarasa at sa Kurta Massacre. Sa video na ito, sinabi ko sa inyo na si Cheernick noong siya binata pa ang isa sa mga nasa likod ng pagpatay ng Phantom Troop sa mga kurta. Ginamit kong patunay sa teoryang ito ang kasunduan ng Mafia at ng mga Elders. Kung ating babalikan ng chapter 395 ng Hunter x Hunter, sinabi ng kwento na ang mga mamamayan sa Meteor City noon ay walang habas na pinapaslang ng mga tao mula sa labas ng lungsod. Dahil dito, nakipagkasundo ang mga elders o pinuno ng Meteor City sa mga mafia. Bibigyan nila ng mga tauhan ng grupo mula sa mamamayan ng lungsod kapalit ng proteksyon sa kanilang lugar. Nagkaroon ng koneksyon ng kasunduang ito kay Cheernick sapagkat ang ika-4 na prinsipe ay nagtataglay na ng matinding kalupitan kahit noong binata pa lamang siya. Bukod dito, si Cheernick din ang isa sa mga sumusuporta sa Haley family, isa sa 3 malaking mafia group ng bansang Kakin at maaaring ang mafia group na nakipagkasundo sa mga elders noon. Higit pa dito, sinabi din sa chapter 395 na sa daan-daang namatay dahil sa kasunduan ng elders at ng mga mafia, 70% dito ay mga bata. Tumutugma sa hilig ni Cheernick na pumatay ng mga bata dahil sa kanyang masamang bisyo. Napakahaba at punong-puno ng ebidensya ang teoryang ito, kaya hinihiling ko na panoorin nyo ito mamaya. Ang pagkuha ni Cheernick sa ulo ni Pyro ay nangyari dahil maaaring sinabi ng ika-4 na prinsipe sa mga elders na ititigil na niya ang pagpaslang sa mga mamamayan ng Meteor City kung mahahanap ng mga ito ang lahi ng mga kurta at kung makukuha nila ang pulang mata ng tribo. Nagtagumpay ang elders sa layuning ito dahil sa Phantom Troop at noong kinuha nila ang mga pulang mata ng kurta, ibinigay ng elders sa mga ito kay Cheernick kasama ang ulo ni Pyro sapagkat higit kanino man, alam ng mga elders na magugustuhan ng ika-4 na prinsipe ang ulo ng isang batang nakaranas ng labis na pagpapahirap. Ang koleksyon ng pulang mata ni Cheernick ay alam ni Kurapika. Ito ang rason kaya sumali siya sa 12 Zodiacs at sumama siya patungong Dark Continent. Subalit, ang hindi alam ng Hunter ay ang pagmamayari ni Cheernick sa ulo ni Pyro. Isipin nyo na lamang kung anong mangyayari kapag nalaman ni Kurapika na hawak ng ika-4 na prinsipe ang ulo ni Pyro bilang dekorasyon. Isipin nyo din kung anong magaganap kapag nakita ni Kurapika na ang mukha ni Pyro ay nasa bunganga ng isang nakakatakot na Guardian Spirit Beast. At isipin nyo na lamang din kung anong mangyayari kapag sinubukan ni Kurapika ang kuhain mula kay Cheernick ang mga pulang mata ng kanyang tribo at ang ulo ng kanyang matalik na kaibigang si Pyro. Ito po ang aking paliwanag sa ulo ni Pyro na nasa kamay ni Cheernick. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!